Kamusta po uli kayo? Si Malutikia ito. Medyo nahuli yung ating pag-uusapan pero maganda't nahuli kasi pwede nating matingnan sa ibang punto de vista, hindi lamang dun sa punto de vista ng mga influencer. Ang topic po natin ngayon, paano nga ba naaapektuhan ang fake news sa ating pamahalaan, no? Naapektuhan ba ito? Certainly po naapektuhan yan. Lalong-lalo na kung diversion at pivot ang nangyayari sa mga bagay-bagay ukol sa usaping pamahalaan, no? Ano po ba ang fake news? Ang fake news ay coordinated disinformation campaigns that shape the public discourse and influence governance in a country. Pwedeng Pilipinas, pwedeng ibang bansa. Ang problema lamang po sa ibang bansa, meron na silang batayan, meron na silang mga batas na sinusubukan makontrol ang spread ng fake news. Again, napakahirap pong i-control ang spread ng fake news kasi technology yan eh. Pag ako'y pinanood nyo at merong kumuha ng aking content at ginamit sa TikTok, hindi wala akong habol. So, ang nangyayari ini-interpret nung sa TikTok yung content ko at hindi man lang siya magsasalita, sasabihin lang, ang sabi ni, makikinig kayo. Paano kung disinformation yung script? So, ang bilis po niyan. Kasi technology, hindi po yan mapapara ng kahit anong estado o ng gobyerno. Tingnan po natin yung rise ng social media sa Pilipinas, no? Ang una-una po, yung foundational years, mga 2000 po lumabas yan sa atin through the internet cafes and online forums. Dati, tayo ang text capital of the world. Social media ba? Parang kasi mas matagal tayo sa social media kisa sa ibang bansa. Dati 6 hours and so many minutes. Ngayon yata is down to 5 hours. Pero malaki pa rin yun. Biro nyo kung ikaw ay trabahador, 8 hours ka nagtatrabaho. Tapos merong iba sa inyo, nasa online lamang, no? Friendster, ewan ko kung natatandaan nyo ang Friendster, no? Friendster nung unang labas ng social media dito sa atin sa Pilipinas. Tapos nung 2010 to 2013, pumutok na po ang Facebook. Ang Facebook po ang #1 social media platform sa Pilipinas. Yung iba sinasabi, TikTok, siguro sa ibang bansa. Pero mabilis na ang akyat rin ng TikTok sa atin kasi karamihan yan yung Gen Z. Parang sinasabi, dun daw sa Meta, umalis na daw yung millennials. Puros na lang Generation X at Boomers, no? Kaya nakikita nyo, kakaunti na ang bata. Ang bata nasa TikTok. Kahit sa IG parang hindi na rin karamihan bata. Pero ang Pilipino, gusto niya visual. Pag yung text medyo hindi binabasa, kaya nagiging source ng problema. Tapos magmula po 2014 to 2016, naging political tool ang social media. Pagdating ng 2017 to 2019, video and influencer domination na ang landscape ng social media. From 2020 to the present, syempre nagkaroon po tayo ng pandemic. Diyan po tayo nag-share kung kamusta na sa iba't ibang bansa, kung kamusta ang ating mga relatives, families and relatives sa ibang bansa, at kung anong sitwasyon natin sa Pilipinas. So makikita po ninyo yung growth ng digital, yung tinatawag na digital world, no? Sa Pilipinas universal na ang ownership ng cellphone. At ang smartphone ay pataas na ng pataas, no? Iilan na lang yung analog, siguro nag-analog dahil may tinataguan, di ba? Yung mga iba dyan, napakahirap na ngayon dahil sanay ka na dun sa keyboard ng yung QWERTY sa smartphones. So ano ang fake news and governance in the Philippines? Makikita po natin, katulad ng sinabi ko, coordinated networks that blur between public information and propaganda ang nangyayari sa atin. Meron pong mga batas. Hindi totoo na walang batas tungkol dyan. Isa po ay yung Article 154 sa Revised Penal Code at isa po yung Cybercrime Law na na-enact noong 2012. Pero, ang wala po tayo ay batas regulating political troll networks.
ay sino ho ba nagkakalat ng misinformation, disinformation, malinformation? Hindi ba ho network nga, coordinated action? Ay sino ho ang magbabayad niyan para inyo ikalat? Hindi ho ba troll? So, nakikita naman po natin kung sino ang troll. Pag tinignan nyo ang meta pages, di ba, walang history, kaka-create lang, nakalock ang profile, walang picture na matino, di ba? So, merong behavioral aspect na ma-define mo kung sino ang troll. Ang problema ho, yung organized troll works around the gray area of legality. Yung organized troll is organized for whoever is the principal of that network. Pwedeng politiko. Usually politiko ho. Hindi ho local. Usually national yan. Kasi gusto niyang i-influence. So, ang mainstream media nagagalit dyan sa mga troll army kasi sinisira daw yung false narrative, etc. etc. Pero pag tiningnan mo who is behind the troll, makikita po nyo politiko. At bihirang-bihira ang corporate world ang magsasabi may troll network kami. Kasi yung troll operates on disinformation and malinformation. So, wala tayong existing law on troll networks na nagko-coordinate ng information campaigns or astroturfing. Yung astroturfing po, pinapalabas na may grassroots support, pero actually manufactured voice yun, manufactured noise. Wala rin po tayong transparency pagdating sa political advertising and influence operations. Ano po yung influence operations? Siguro yan nandyan sa PR world. Alam nila yung influencer marketing, no? Kukuha ng isang influencer, malaki yung followers, at magsusulat para sa isang produkto, para sa isang tao, with a definite line. Yun po ang influencer marketing. Maganda ho siya nung umpisa. Pero nung nakitang pwede palang mag-cross ang isang influencer from corporate endorsement of a product papuntang politika, no? Yung cross na yon, hindi po ibig sabihin may alam ka sa politika. Ang ginagawa lamang po ay kinukuha yung network na pagbato mong ganyan, marami ang makakakuha nung iyong gustong sabihin, no? So, kailangan po tayo magkaroon ng batas diyan sa political advertising and influence operations. Nung pong nasa House of Representatives ako, ang sinabi ko pa nga, kahit foreign interference pero wala rin po nangyari yon at walang panukalang batas na lumalabas. Ang recent lang ho, si Congressman Rufus Rodriguez nang file tungkol sa fake news. Alam po nyo, hindi natin makokontrol yung fake news. Ang makokontrol natin yung troll army. Okay? So, doon dapat i-regulate. Or talagang totally sabihin mo troll army operations in the country is hereby banned, no? So kailangan may ganun ho kung gusto nyo talaga malinis yung social media landscape, no? Bakit tayo naglalak ng unified response to combat fake news? Kasi po ang ating digital landscape operates on misinformation, unchecked. And often these things are in the nature of political interest articulation. So, yun po ang kailangan nating pag-aralan kung gusto nating kontrolin ang disinformation. Alsin ang political leverage, alsin ang dependence sa influencer networks and troll machinery sa politika, at itaas ang antas ng digital literacy sa mga gustong ma-involve sa social media landscape, no? So, importante po yun na gusto nyo i-control ang disinformation, i-control nyo ang pinanggagalingan. Saan ang gagaling? Hanapin natin ang coordinated networks. At yan po usually ay troll. At marami pong troll operation dito sa Pilipinas. Sinabi ko nga ho, nung nag-testify ako sa House of Representatives, control nyo yung troll operations, makokontrol nyo ang disinformation. Pero yung authentic na may nag-type ka, may nag-share, hindi naman kayo magkakakilala, shinare, authentic behavior po yun. Ang troll, pareho ho ang sinasabi.
tapos nagtatag. Si person A sinabi ito, makikita mo, after a while si person B sinabi ito, si person D nag-react kay person B. Nakita ho nyo yun? Coordinated. Yun ho ang key ng troll networks. So, sana po maayos natin yan. Kailangan ng legislation dyan. Sana sa 20th Congress, mabukas ang possibility na magkaroon ng panukalang batas tungkol sa troll armies and coordinated network behavior. Ito po si Malu Tiquia. Like, follow, and share. Marami pong salamat uli.